Napakahirap na po pumili ng phone ngayon, lalo na't napakaraming termino na dapat niyong malaman at matutunan bago kayo makapagdesisyon kung ano nga ba yung specs na dapat niyong tingnan sa pipiliin yung phone. Kaya naman sa video na to ay layunin ko makatulong sa mga taong hindi gaanong maalam sa mga termino ng mga telepono. Kasi aminin man natin o hindi, madalas nakasalalay lang tayo sa mga termino or mga phone specs na nilalagay ng brands dyan without really knowing what those specs mean. Pero huwag kayong mag-alala kasi kung sanay na kayo sa mga videos ko, alam nyong sisimplehan lang natin para maintindihan ng lahat. So para sa mga advanced na yung kaalaman pagdating sa phone specs and phone terminologies, well, this video is not really for you. Pero kung gusto nyo pa rin makatulong at magdagdag ng kaalaman, well, you're free to comment in the comment section para tulungan natin yung mga viewers natin na hindi gaanong maalam sa tech. Alright, so simulan natin sa chipset. Ito yung palagi nating unang tinitingnan. Well, kung ako lang naman ang pipili ng phone. Dahil dito nakasalalay yung overall performance ng device natin. So ano nga ba yung pinaka-basic na explanation ng chipset? Actually, marami nalilito dito kasi iniisip nila na yung chipset, it's the CPU. It's actually not. Kaya nga tinawag siyang chipset kasi set siya. So nandyan yung CPU and yung GPU. So yung CPU, yan yung Central Processing Unit natin, yan talaga yung gumagawa ng main calculations pagdating sa pag-open natin ng apps. So ito yung nagde-determine kung gaano kabilis yung device mo pagdating sa processing power niya. But what about the GPU? Nakasama rin dito sa chipset. Yung GPU naman, it's mainly for the graphics. Kaya nga GPU, Graphics Processing Unit. So marami kasing nagkakamali kahit mga tech reviewers na tinatawag nila yung chipset as a CPU. For example, sasabihin ng iba na yung Snapdragon 778G is the CPU. That is wrong because the CPU is a Cortex na CPU. So usually yung pangalan ng CPU sa mga chipsets is the Cortex. Pagdating naman sa GPU, usually ito yung Mali or maybe even an Adreno na GPU. So yan po yung pinagkaiba ng chipset sa CPU mismo and sa GPU. So wag po kayong malilito dahil inside the chipset, again, nandyan yung CPU and GPU. And para mas maintindihan nyo palalo, yung chipset talaga, ito yung heart and soul ng phones natin. Again, ito yung nagde-determine kung gaano kalakas and gaano kaganda yung performance ng phone natin. So after the chipset, pag-usapan natin next yung RAM or Random Access Memory. So ano nga ba yung ginagawa ng RAM? Bakit sinasabi nila na dapat mas mataas yung RAM na kunin nyo? Well, mostly about multitasking lang talaga ang pinaka-main use ng RAM natin. Dahil dito nakastore yung temporary storage natin pag nag-open tayo ng app. So for example guys, nag-open kayo ng Facebook and meron kayong dapat titingnan pero bigla nyo naisipan na mag-YouTube muna. So nag-YouTube kayo for a short while, pero pagbalik nyo sa Facebook, kunyari mababa yung RAM nyo, makikita nyo na nawala na yung dapat na titingnan nyo. Nag-auto-close yung Facebook and nag-refresh na ulit yung feed nyo. So yan yung example na dapat mas mataas yung RAM na kinuha natin. Kasi kung mataas yung RAM nyo and nag-switch kayo from Facebook to YouTube, pagbalik nyo sa Facebook, dapat naka-open pa rin yung tinitingnan nyo bago kayo nag-switch. So, yan lang naman yung pinaka-main use case ng RAM talaga, yung multitasking, how smooth it is, yung pag-switch nyo from one app to the other, na hindi talaga siya nagko-close kasi kaya niya mag-store ng temporary storage doon sa RAM niya. Okay, so pag-usapan naman natin next kung bakit big deal para sa mga brands yung extended RAM. Well, for me, mostly, this is just a gimmick na sinasabi nila na mas malaki yung RAM nila dahil pinag-combine nila yung physical RAM plus a virtual RAM. And yung virtual RAM na yan, that is what they call the RAM extension. So kinukuha po nila yung virtual RAM na yan by using a portion of your storage. So yung storage na yan, dyan po talaga nakastore yung mga files natin. Pero since meron pang vacant space, gagamitin yan ng phone nyo para mag-act as extra RAM. But it's just fake RAM. Okay? So this is not actual RAM, this is virtual RAM. And for me, this is just more of a gimmick kasi usually pag sinabi mong merong 6GB of RAM, 8GB of RAM, sapat na po yun and hindi po talaga kayo makukulangan unless grabe na lang talaga kayong gumamit ng mga apps, sabay-sabay lahat, hindi kayo nagko-close. But for a modern device right now, even for an Android phone, solid na yung memory management usually sa mga na-test kong devices
from many brands, not just one brand, many brands po. Malaki na po yung improvement ng RAM management ng mga Android devices. So if I were you, yung extended RAM na yan, that should not be a factor sa pagbili nyo ng phone. Huwag po kayong magpapauto kasi karamihan dyan, marketing gimmick na lang po talaga. Kumbaga, pandagdag palabok sa binili nyong phone. Pero what's actually important is yung actual file storage nyo. So dyan po natin ilalagay yung files. So it's usually around 128 gigabytes of storage, 256 gigabytes of storage, and so on. Now, take note guys na pag sinabing 256 gigabytes of storage, it doesn't mean na you will get the full 256 gigabytes of storage kasi kasama na po dyan sa storage nyo yung OS, and depende na lang kung gaano kabigat yung OS. Usually, malaki-laki rin na kinakain ng storage yung mga OS nyo. So siguro pag bibili kayo ng phone, i-check nyo muna kung ilan yung available na storage talaga kasi pag sinabing 256, again, it doesn't mean na yung buong 256 gigabytes ang makukuha nyo. Now, isa pang importanteng bagay na dapat nyo malaman pagdating naman sa storage is kung eMMC ba or UFS yung storage na ginamit ng phone. So pag sinabing eMMC, medyo older po yung technology nito. Mas mabagal po siya pag ikukumpara nyo sa UFS or ultra fast storage. So if I were you, kung pipili kayo ng phone, hanapin nyo yung merong UFS. Kahit na UFS 2.1 lang yan, okay lang po yan. Pero better if 3.1 or 4.0. But of course, para sa mga mabilis sa storage, usually makikita mo yan sa upper mid-range or flagship level na phones. Does it really make a difference? Yes. Pagdating sa pag-install ng games, pagdating sa snappiness na pag-open ng apps, pagdating sa pag-copy ng files, and as well as pag-install ng mga applications nyo. It's a big deal. Makikita nyo talaga yung advantage ng isang UFS versus eMMC. So yun lang muna yung mga termino na pag-uusapan natin pagdating sa performance kasi yan yung madaling tandaan at hindi talaga kayo malilito pag alam nyo yung mga basic na bagay na yan. So, let's move on sa mga termino pagdating sa display. So, isa rin kasi sa mga main focus natin pag tumitingin tayo ng mga phones is gaano kaganda yung display ng bibilhin natin na phone. So, let's start with the different display technologies. So, meron tayong IPS LCD. So, itong IPS LCD, this is an older style of display. It means in-plane switching. Kumbaga, ito yung maganda pa nung uso pa yung mga LCD talaga and wala pang AMOLED or OLED or Super AMOLED. Talagang IPS LCD ang nangingibabaw. The biggest differentiator ng isang IPS LCD sa isang AMOLED or OLED is the fact na meron siyang edge lighting. So pag sinabing edge lighting, ibig sabihin po backlit po yung LCD. So kung mamatay yung backlight, makikita nyo na meron pa ring display pero malabo na, hindi nakikita yung kulay and parang liquid crystal na lang talaga siya without any lighting effect. So itong IPS LCD, ito na yung usually nilalagay nila sa entry level to lower end na phones dahil hindi nito kayang mag-reproduce ng napakagandang kulay tulad ng sa AMOLED and yung infinite contrast dahil nga meron tayong backlighting, so always na meron tayong lighting kahit na black na yung display natin, makikita nyo na nakailaw pa rin talaga yung device natin. Unlike the OLED and AMOLED. So pagdating sa OLED, this is organic light emitting diode. So ibig sabihin po nito, kaya niya mag-emit ng sariling ilaw niya per diode. So kung ang pinapanood nyo is mostly black, lahat po ng black parts ng display nyo, naka-off po yung mga individual diodes nun. So nakakatipid po kayo ng battery consumption dahil hindi po siya backlit. So hindi niya po kailangan ng backlighting para makapag-produce ng magandang image na maliwanag. And then of course, nandyan rin yung AMOLED technology na nakasanayan natin with mostly Samsung phones. And this one is supposedly better than OLED dahil meron tong active matrix na extra film layer na nilagay nila dyan para better color reproduction, much better saturation, contrast, and whatnot. Pero para sa akin, pag sinide by side mo yung AMOLED and OLED, hindi mo gaano makikita yung difference ng dalawang devices na yan. Pero kung nag-side by side ka ng IPS LCD versus AMOLED or OLED, doon mo makikita yung advantage ng AMOLED and OLED. Now, of course, hindi lang puro advantages ang meron dito sa AMOLED and OLED dahil meron ring risk of burn-in. Na kung gusto mong matuto tungkol sa burn-in, meron po akong video dyan kung saan matututunan nyo talaga
kung ano yung ibig sabihin ng burn-in pagdating sa mga phones and devices na may AMOLED or OLED. But I guess nowadays, pwede na natin sabihin na hindi na ganong ka-risky na mag-AMOLED or OLED na display dahil hindi na po ganong kalaganap yung burn-in issue sa mga bagong labas na devices. And makikita nyo actually na mataas na yung tolerance ng mga brands sa OLED na displays. Makikita nyo yung Asus and other brands actually ng laptops na meron ng OLED displays. So dati kasi hindi ganun ka-confident yung mga brands na lagyan ng OLED display yung mga laptops nila kasi maraming static images yung PC. But I'm not saying na hindi na po nag-exist yung burn-in, na marami pa ring apektado ng burn-in but not as rampant as before. So kung bibili ka pa lang ng phone, alin nga ba sa IPS LCD or AMOLED or OLED ang dapat mong piliin? Well, kung ako ang pipili, syempre doon ako sa AMOLED or OLED display dahil maganda yung color reproduction niya, mas maganda talaga yung contrast niya, and it's just so much better watching videos on an OLED or AMOLED display versus an IPS LCD. Next up, pag-usapan naman natin yung refresh rate. Ano nga ba yung mga refresh rate na yan? Bakit naging importante bigla? So dati kasi yung refresh rate ng mga devices natin ay nasa 60 Hz lang. So yung pinaka-basic na explanation ng refresh rate is ito yung number of times na nagre-refresh or nag-uulit-ulit yung display nyo para ma-refresh yung screen niya. So hindi to nakikita na naked eyes natin, pero yung mga displays natin right now, yung basic displays, nagre-refresh yan maybe 30 times or 60 times. Depende kung ano yung refresh rate niya. So, pag sinabing 120 Hz refresh rate, 120 times umuulit-ulit yung frames niya or nagre-refresh. So, bakit nga ba naging importante to bigla? Well, actually, happy naman lahat sa 60 Hz refresh rate. It's just that when you see 120 Hz refresh rate, parang nakakapanibago and dare I say, refreshing. Refreshing siya sa mata kasi parang bagong experience and nagmumukha talagang smoother yung experience pag naka 120 Hz na yung refresh rate. Pero should you really be concerned about the refresh rate? Or okay lang kahit naka 60 Hz refresh rate? So para sa akin lang naman, kung naka-phone ka lang, I don't think na ganun ka big deal na yung refresh rate right now. Mostly naman kasi ino-offer na 90 Hz and 120 Hz refresh rate sa karamihan sa mga devices ngayon. Actually, may mga budget level phones na kaya ng 120 Hz refresh rate. So, it's not that much of a big deal kasi nagiging norm na siya. Pero if you guys have to choose between 60 Hz versus 120 Hz, I would say it is not a deal breaker. Hindi totoo yan. Marami kasing tech YouTubers ang magsasabi na deal breaker na hindi 120 Hz. Pero guys, we've been used to 60 Hz for a long time. So sa tingin ko, hindi naman siya big deal for the general population, for most of the consumers. Lalo na kung ang bibili lang naman is your tita, tito, or lolo, lola. Guys, hindi nyo na kailangan ng 120 Hz refresh rate para sa kanila. Ma'am, galing mo pala dyan ah. Now, another thing na palagi pinag-uusapan is yung touch sampling rate. So, ito naman related sa gaano ka-responsive yung display natin pag na-touch natin. So, the higher the number, it means na mas responsive yung display natin. So, usually, you'd want something around 240 Hz or 280 Hz or maybe even 360 Hz na touch sampling rate para maganda pagdating sa gaming. And for casual users naman na hindi naman nag-gaming talaga sa mga devices nila, okay na kahit 180 Hz nga lang eh. But of course, para sa akin lang naman, mas maganda the higher, the better. Now, susunod naman, pag-usapan natin yung FPS. Now, marami nalilito dito na yung FPS daw is the same as the refresh rate. Now, they're different things. So, pwedeng 60 Hz yung refresh rate mo, pero yung frames per second mo is much lower. So yung frames per second, yung nagde-determine dito is yung gaano kalakas yung chipset mo. So kung kayang patakbuhin ng chipset mo up to 60 FPS yung isang game and yung refresh rate mo is 60 Hz, so pwedeng nasa 60 Hz refresh rate ka and pwede rin nasa 60 FPS ka at the same time. So kailangan ba pareho yung FPS and refresh rate? Well, hindi naman kasi madalas mangyari na hindi talaga nakakaabot sa actual refresh rate yung FPS natin. Say for example, 120 Hz refresh rate,
hindi naman po umaabot sa 120 FPS palagi yung mga games na nilalaro natin. But anyway, ayoko lang pag-usapan in-depth yung FPS and refresh rate dito sa video na to kasi again, I want this to be very simple and basic. So kung gusto nyo ng deep explainer sa refresh rate and FPS, let me know in the comment section at pwede natin gawan yan. Moving on, camera terms. So dito, I think very exciting din para sa karamihan kasi marami sa inyo ang pumipili din ng phones based on the camera specs. So nandyan yung pixel count, nandyan yung image sensor. Actually, hindi ko sure kung meron nagbabase sa iyo sa image sensor ngayon, but hopefully dumadami na sa inyo ang tumitingin talaga sa image sensor bago mag-decide. And then also, nandyan yung actual brand kasi nakadepende sa brand kung gaano kaganda yung image processing. So, yung tatlong yan pag-usapan natin. So, let's start with the pixel count. So, pag sinabing pixel count, ito yung megapixel count ng device nyo. So, ibig sabihin po niyan, pag sinabing 108 megapixels, it took 108 megapixels para mabuo yung isang image nyo. But usually guys, itong sinasabi nilang 108 megapixels, gumagamit ng pixel binning. So, mga 12 megapixel images na pinagsama-sama para maporma yung isang buong 108 megapixels. But that's another point of discussion. Ang pag-uusapan lang natin dito is yung pixel counting. So yung megapixel count na yan, dapat nyo bang tingnan talaga para ma-determine kung maganda yung quality ng photos? The answer is yes and no. So yes, in the sense na kayang mag-produce ng very sharp images ang mataas na megapixel count. But it doesn't mean na ito lang yung pagbabasihan nyo kasi pwedeng merong 108 megapixels ang isang brand na entry level pero napakapangit ng image sensor niya and napakapangit ng image processing niya. So let's go first sa image sensor. So ano nga ba yung image sensor? So example nito, yung pinakasikat is the Sony IMX766. So ito yung part ng phone natin, ng camera natin kung saan nagka-capture to ng light. So the bigger the image sensor, the more light it captures, the more details and the brighter the image that we get, mas tama yung nakukuha natin na lighting scenario sa mga photos natin. So for example, meron tayong malaking camera sensor on this side and then katamtaman lang na size para dito sa isang entry-level phone and they take the same photo. Mapapansin nyo na darker yung image na makukuha natin with the smaller sensor versus the other one na merong malaking sensor. So yun po isang malaking factor kung bakit mas maganda ang malaking image sensor and magandang image sensor as well. Pero hindi po dyan humihinto yung basihan kung paano kayo makakakuha ng magandang quality na camera on your device. Dahil nandyan pa yung pangatlo, yung image processing. And dito pumapasok yung number 1, software algorithm, and number 2, kung ano yung chipset na gamit. So those two, the hardware and the software will work together para i-process yung image na nakuha niya from your high megapixel count na camera and a good image sensor. So with a combination of all those things, dyan mo madedetermine kung gaano kaganda yung quality ng photo na makukuha nyo. So usually nangunguna dito yung Huawei, yung Pixel, yung iPhone, and then siguro nasa lower tier yung Xiaomi, and minsan, mahabol din yung Vivo and then yung Oppo. Of course, aasahan nyo rin na maganda yung quality ng mga photos nila for their higher-end phones. Pero hindi pumunta rito para lait-laitin ha. But yeah, ito lang talaga masasabi ko sa inyo na mahirap pumili ng phone with a good camera dahil hindi mo agad masasabi na porket gumastos ka ng X amount of money, guaranteed na maganda agad yung camera quality. And so dapat mo talaga munang pagbasihan kung ano yung mga combination ng factors na kasama dito sa phone na pipiliin mo, lalo na sa mid-range segment kung saan hindi po yan top of the line quality ang nilalagay nila na image processing. So dapat talaga manood kayo ng mga reviews para makita nyo kung maganda ba talaga mismo yung mga camera samples na makukuha natin with a mid-range device camera. Now marami pa kayong dapat malaman tungkol sa mga camera phones. Andyan yung EIS, OIS. Yung EIS is Electronic Image
stabilization, and yung OIS is optical image stabilization. Basically, ito yung related sa stabilization ng mga videos natin, and sometimes ginagamit rin to sa photography para maging stable yung photos natin kahit na medyo shaky yung pagkahawak natin ng device. Now, I think marami pa kayong dapat malaman tungkol sa basic terminologies about phones, pero medyo napahaba na yung kwentuhan natin dito. And maybe we'll do a second part of this if you guys request it para mas marami pa akong maibahagi sa inyo na impormasyon tungkol sa mga phones at para mas maging madali para sa inyo ang pagpili ng phone at hindi na kayo malito sa mga terminologies na ginagamit ng mga brands. Anyway, I hope marami kayong natutunan sa video na to at nakatulong to sa pagpili niyo ng phones. At kung hindi po kayo nakakapili ng mga phones na dapat niyong bilhin, well, meron po akong ilalagay na links dyan sa description box kung ano yung mga recommended ko na phones right now. At kung gusto mo pang matuto tungkol sa phones, meron po akong mga videos na ililink dyan. Panigurado, magugustuhan niyo yung mga yan. So hanggang sa susunod, ako nga pala ulit si Janus na Pinoy Techdad. Kita-kita ulit tayo. Got you close and kinda hoping that one day we'll get the rhythm